For today's vlog, gagawa naman tayo ng ating electric fan. Papasin yung electric fan to, magkapal tayo ng motor. Ayan. Nasira kasi yung pinaka-motor na to. Ito yung tatak niya, Centrex. Ito yung nabili ko na kanyang motor. Ayan. Papalitan natin yan. Matagal na rin kasi na-stock sa akin to dahil nasira yung motor niya. Ayan, magkapalit tayo ng ating motor. Palitan ko lang muna yung mga wiring ng ating rotating sa speed motor na rotate. Yung kanyang switch. Baba lang natin para ma-wiring natin na maayos. Ito yung kanyang rotor. Ilinisin ko na rin yan. Bago ko siya tanggalin, medyo maganda kasi yan. Medyo may kalawang dahil matagal na stock. Yan, nilagyan ko siya ng WD-40, saka ko siya lilihain. Hindi ko siya pupersahin na tanggalin para hindi magasgas yung kanyang bushing. Yan. Nililiha ko muna siya ng maigi para madali lang siya mahugot. Para hindi magasgasan yung ating bushing dahil hindi ko nang papalitan yung bushing yan dahil maganda pa. Motor lang yung nagkaroon ng problema. Ilinisin ko na rin at the same time yung kanyang shaft at yung rotor niya para isang baba na lang, isang bagsak na lang na paglilinis. Ganyan lang naman ako maglinis ng shaft niya. Gumagamit ako ng papel bilihan na 1,000 grit. Tsaka lalagyan ko siya na lang tsaka ako siya lilihan nun. Dito, i-detect naman natin dito yung pinaka-wiring niya. Yung kahit hindi natin buksan yung pinaka-rotate niya, yung kanyang switch. Ayan, yung switch niya, i-detect natin kung nasaan yung kanyang coding. Kasi lahat naman ng motor, almost na lahat sa mga electric pang ganyan, magkakaiba siya ng kulay ng 1, 2, 3 na coding. Dito, i-trace natin yung kanyang coding. Ayan. Ayan. Sa pag-test na to, hanapin natin dyan yung pinaka 1, 2, 3 na speed tsaka yung neutral niya o yung kanyang common. Hanapin natin yan na hindi natin binabaklas o hindi natin binubuksan yung pinaka cover ng ating electric fan. Ako pagka nagte-test ako na to, ayan, papasin nyo dyan, pagkukonekin ko lang yung dalawa na yan. Ayan. Sa may tester na yan, yung pinaka plug niya na yan, kailangan na pag-aabutin ko yung test probe dyan. Ayan. Ayan. Dito may connect siya, tsaka sa kabila may connecting dapat yan. O kailangan iisa yan. Black probe na yan, o kahit baligtad rin natin yan, kailangan may naka-connect yan sa dalawang plug natin. Ngayon, kung papasin nyo, naka-zero. Ayan, naka-zero. Ayan. Ito-test natin lahat ng wire na yan. Hahanapin natin yung yung kanyang may resistant, o yung pinakamababang resistant niya dyan, o yung kanyang short na resistant, o yung connection niya. Ayan. Test lang natin lahat yan. Ayan. Ayan yung pinaka-connection ng ating common. Kung papasin nyo yan, short yan. Dahil naka-zero yung ating switch. Ayan, naka-zero siya. Ayan. Sa lahat sa apat na wiring na yan, isa lang yung pumalo. Yun yung isang wire na nasa pinakataas or yung kanyang common. Ito. Ayan, black wire. Ayan. I-disregard lang natin dito yung kulay kasi nga sa kulay na yan, iba-iba na ang klase ng kulay ng electric pan natin. Kaya kailangan mag-concentrate tayo kung saan pumapalo yung ating tester. Ayan. Kasi iba-iba kulay kasi ng electric fan. Yan, yung tapat sa zero, yan yung pinaka-common natin. Nilalagyan ko na lahat ng marker para mamaya pagka nag-wiring ako sa motor, dire-diretso na. Next naman, ganun pa rin. Connect pa rin yung dalawa na yan dito sa ating plug. Ayan. Isi-switch ko naman siya sa number 1. Number 1 naman. Ayan. Balik 3 wires na lang hinahanap ko dito. Ayun, i-test lang ko lang sa tatlo na yan kung alin yung papalo. Ayan, mapapansin nyo may pumalo na siya dyan. Ayan. Hanapin lang natin dyan. So, bali, pumalo na rin sa isa. Kung saan may pumalo dyan, nakaswitch siya sa 1. Kung alin yung pumalo, yun yung number 1. Ayun. Yung pinaka-speed niya, yun yung number 1. Ayan. Yun yung pumalo, kaya isabihin, yun yung number 1. Ayan. Ayan, naka-number 1 siya. Pumalo dito sa pinaka... Dito nga sa electric pan na to, isa kulay blue. Yung pinaka number 1 niya kulay blue. Ayan. Ayan yung sa number 1. Ayan. Dalawa na lang yung hanapin natin. Yung 2 at saka yung kanyang 3. Ayan. Ganun pa rin yung process. At magkabaliktad yung test proof, okay lang naman.
Yan, bali, dalawa na lang hanapin natin pinaka-speed niya. Ayan. Lipat naman sa number 2. Number 2 naman. Kasi yung papalo, syempre, yun yung number 2. Ayan. At yung matitira dyan, yun na yung number 3. Ayan, ganun lang naman mag-test ng ating speed. Ayan. Ito yung pumalo. So, itong white na to, ito yung number 2. Ayan. No, pumalo siya, number 2. Ayan, number 2. Yung last, ito yung number 3. Itong red, yun yung number 3. Ayan. Number 2, itong wala, ito yung red, yung wala. Pag nilipat ko sa number 3, yan, nilipat ko, lilipat din yung kanyang, ayan, lumipat na siya sa pula. Sa number 2 na wala. Ayun. Ganun lang guys yung procedure sa pag-test ng ating speed. Ayan. Kumisa kasi nakakalimutan ko din yung coding yan. Hindi ko alam kung nasaan yung common, nasaan yung number 1, number 2, number 3. Kaya ganyan yung technique ko sa pag-check ng ating speed. Ayan. Ngayon dito naman tayo sa bagong motor. I-wiring na rin natin yan. Bale, ito is ito yung capacitor niya, dalawang wire. Tapos mula naman dito is apat na wire. Ayan, mula sa may connection ng ating motor sa pinaka body ng kanyang fan. Bali 8. Tapos dito sa ating bagong motor is 6. Kaya ang i-wiring natin is 12 pieces na wiring. Yan, yun ang hahanapin, i-wire natin yan. I-wire natin yan. Hahanapin natin gamit yung ating test proof ulit o ating tester kung paano natin i-connect yung pinaka 12 pieces na wire. Ayan. 12 pieces wire yan. 12 pieces wire. Dalawa sa capacitor na wire, 4 doon sa pinaka body, saka dito 6 sa pinaka motor. Ayan. Kaya 12 pieces yung wire. Okay, mag-start tayo dito sa pinaka motor niya. Doon sa pinaka body niya, meron na tayong 1, 2, 3 na speed doon, tsaka common, meron na tayo. Ngayon dito naman tayo sa pinaka motor niya. Hahanapin naman natin dito yung kanyang 1, 2, 3 na speed, tsaka yung kanyang papunta sa capacitor. Ayan. Tsaka common. Ayan. Sa pagtest na to, yan, hahanapin lang natin dito yung pinakamababang resistant o yung short resistant, short. Kailangan dyan mag-reading lang siya ng 2, 4, o yung mga ganun lang yung reading niya. Papasin nyo rito is 105. Ayan. Hindi yan yung nahanap natin. Yung short yung hahanapin natin dito. Sa lahat ng wire na yan, ititest natin isa-isa. Ayan. Paikot-ikot lang yan. 1,040, 1,000 yan. 1,039, 40 yan. Tapos tipat-tipat lang ulit natin yan. 1,1. Sa last 693. Yan. Hanggat hindi natin natitrace kung nasaan yung pinaka-short resistant, ulit-ulitin lang natin yung proseso. Ayan. Kung papasin nyo, lumalakad yung isang test proof, tapos yung nasa kaliwang kamay ko naman na isang test proof natin, isa lang yung hakbang niya, tapos ililipat-lipat lang natin. Ayan, para hindi tayo malito sa paghahanap ng ating wiring. Ayan. 1,800, yan. Ayan. Disregard muna natin ito yung pinaka-color coding ng ating motor. Once kasi na-rewind na yung ating motor, iba-iba na kulay niyan. Kuminsan, iba-iba yung speed na color, speed, pati sa may wiring ng ating capacitor, iba-iba rin. O kaya naman kapag nagbaklas kayo ng lumang motor, ililipat yung sa kabilang motor, hindi natin alam kung nasan din yung speed. Kaya ganito lang yung pag-trace niyan. Yan, tandaan nyo guys itong pinaka-motor na to is 6 wiring. Ayan. Ayan. Isa-isa lang. Ayan. Kung papansin, ito na yung pinaka-mababa na sinasabi ko. Ayan. 0 lang yung resistant niya. Yan yung ating sinahanap na short resistant. Sa kabilang side, ayan o. Ito. Papansin nyo, short resistant yan. Yan yung hinahanap natin. Dalawang wire yung test natin na which is ito nga yung pinaka-common. Ayan. Yan yung common wire. Bali, 2 piraso yan. Ayan. Ito yan. Dadandahanin ko lang dito guys yung ating pagwa-wiring para masundan natin talaga kung paano siya wire. Ito yung 2 wire. Ayan. Yung white and green. Ayan. Isa lang yan. Meron siya kasing
connected yan yung dalawa short lang yan. Meron dyan yung may thermal fuse sa may sa body ng motor natin. Ando yung thermal fuse. Isa lang yan pinaka-wiring na yan. Isa lang yan. Short yan. Connected yan dalawang wire na yan. Ito na yung wiring natin. Yung dalawang wire na yan, isa sa papunta sa common, isa papunta sa capacitor. Yan. Ganun naman ang wiring yan. Ayan. Kahit sa capacitor na to, kahit saan siya lumipat, okay lang. Wala tayong issue dyan. Kahit saan lumipat siya. Yan na. Yung dalawang short na yon, isa dito sa capacitor. Ayan. Kahit magkabaligtad dyan sa capacitor na dalaway pa ng capacitor, kahit saan doon, okay lang. Yan. Ito yung short na isa, papunta sa capacitor. Pinunik ko na. Then, yung isang wire naman, i-connect naman natin sa common natin o yung sa zero kanina na pumalo sa zero kanina. Doon natin i-connect naman yan. Ayan. So, meron na tayong natatapos na 4 wire na. 4 wire na yung ating natapos dyan. Ayan. 4 wire na. Meron na lang tayong 8 hahanapin pang wiring. Ayan. Malinaw yan Yung short na resistant dito sa ating motor, isa sa capacitor, isa doon sa common or dito sa ating body ng electric fan. Ayan. Tag-isa na siya. So, bali, dalawa na nakuha natin sa motor, isa sa may body, tsaka isa sa capacitor. Ayan, 4 wire na. Ayan. Tapos, uulitin ulit natin yan. Yung test prop natin ulit yan, doon natin i-connect sa pinaka-common wire. Ayan. Sa common wire natin tatap yung isa. Kahit saan sa dalawa na yan, okay lang. Dahil short yan Pwedeng papunta sa capacitor na papunta or pwede rin naman dito sa papunta sa body ng ating electric fan. Kahit saan dyan. Ayan. Kahit saan tayo pwede mag-tap dyan, okay lang. Ngayon, ang hahanapin naman natin dito, yung pinaka-mataas na reading. Yun. Yun naman yung kanina, yung pinaka-mababang reading, hinahanap natin on short na reading. Ngayon naman, kung alin yung pinaka-mataas na reading. Dito, madali na tayo magka-trace dito dahil isang ikot lang niya, mag-trace na natin. Kung nasan yung pinaka-mataas na reading agad. Yan, 956. 957 yan. Ito, 866. Ayan. Isang ikot na lang yan. Madali natin matitrace niya kung nasaan yung pinakamataas na reading. Ayan. Kung papasin nyo, itong pinaka-yellow wire. Ayan, papasin nyo si yellow wire na yan. Yan yung pinakamataas na reading natin na nagre-reading nga siya dito ng 1721. Ayan. Ito naman ang pinakamataas na reading niya. Ayan. Pagka nahanap na natin yung pinakamataas na reading na yan, yan yung papunta sa isang capacitor. Yan malinaw. Sa paa ng capacitor, dalawang paa ng capacitor, yung isa kanina nakakabit na. Ngayon, yung pinakamataas na reading dito ay ito nga isang wire na to. Ito naman yung itatap natin sa isang paa ng capacitor. Ayan. Ayan. Kahit baliktarin natin yung test proof natin yan. Ayan. Ganun din ang lalabas yan. Ayan, ito 1,000, 900, tsaka kabila 870. Ayan, tapos ito is 17. Ayan. 1726 o 24. Ayan. Binabagalan ko lang talaga yung Pikachu tutorial natin dito para talaga masundan natin na mabuti. Ayan. Itong wire na to yung pinakamataas, i-connect na yan. I-connect ko na sa isang paa ng capacitor. Ayan, malinaw yan. Kahit baligtaran sa capacitor, walang problema. Kung alin yung sa common dyan o nasa pinakamataas na reading, okay lang kahit magkabaligtad. Walang baligtaran yan. Wala siyang polarity. Yan, tag-isa siya, tag-isa. Yan. O, meron tayong natapos sa dalawang wire na naman. So, 6 na wire na lang yung hanapin natin. 4 kanina, tapos 2 ngayon is 6. Meron pa tayong 6 na hahanapin. Ayan. Sa capacitor, okay na yun. Pwede lang i-tape yun. Ngayon dito, 3 dito lang sa 3 sa body, tsaka 3 na lang dito sa pinaka-motor niya. Ayun na nga yung hanapin natin. Ito na yung pinaka-speed. Yung hanapin natin, yung pinaka-speed na niya. Kaya hanapin natin. Yan. Dito sa pinaka-body natin, nalagyan natin ng marks. Kanina to na 1, 2, 3. Nahanap natin kanina sa body. 1, 2, 3. Ayan. Ngayon dito naman sa motor niya, hanapin natin dito kung nasan yung 1, 2, 3 niya. Ayan. Sa pag-check ng ating speed dito, ganun pa rin. Yung same process pa rin. Yung isang proof lang ng test sa tire natin, doon natin ilalagay pa rin sa common wire. O yung kaninang, yan, sa green wire na yan. Yan. Diyan pa natin siya ilalagay. Doon pa rin.
Ngayon, hahanapin natin naman dito yung number 1 o yun yung pinaka mataas na reading ulit. Ayan, mataas na reading ulit yung hanapin natin dito. Ayan. Pababa kasi yung speed niyan eh. 1066. Tandaan nyo lang tandaan nyo lang yung pinaka-reading niya. O pwede nyo, sulatan nyo na agad siya ng lapis para isang trace na lang kayo. Ayan, 1066. Tulad ng ginagawa ko ngayon, kaya ako siya nilagyan ng marking o nilagyan ko siya ng tape para pag kinabit ko na siya mamaya sa motor, kakalasin ko na lang siya sa wiring. Madali ko na siyang ikakabit. Ayan. 1066, 962. Ayan. Ito naman yung second wire natin is 962. Ayan, 962. Ayan. Tapos yung red naman, common pa rin. Common. Tapos yung red, 875. Ayan. Ayan. So, meron na tayong mga bilang o meron na tayong reading na nakuha. Ito is 1066. Ayan. Yung pinakamataas na reading, yan yung number 1. Ayan. Yung puti, number 1. Itong black is 960. Ito yung number 2. Ayan. Pababa yung bilang yan. Pagka pababa yung reading, yun yung pataas naman ng speed. Ayan. Ayan. Papasin dyan, 875. Yun yung number 3. Itong pinakamataas na itong na puti, ito yung 1060, 1000, yan yung number 1. Itong black, ito yung 900, ito yung number 2. Ngayon, itong number 3 naman, itong kulay pula, o 800. Yun na, malinaw. Pababa yung reading, pataas naman sa speed. Ayan. Yung white, yun yung, ayan, yung white. Ayan, may white na tayo kanina rito. Ito nga yung itim. Ayan, papasin nyo nga, oh. Iba-iba yung color coding niya. Ayan, oh. White and black yung nagka-connection. Dahil nga yun yung, doon siya tumapat sa mga, ayan. Red to red naman yung number 3. Ayan. Ganyan yung wiring, oh. Tapos yung wiring natin, tandaan nyo guys, ito ay 12 pieces lang wiring natin. 12 pieces yan. Ayan. Nakuha na natin siya. Ayan. 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 12 pieces yan. Ayan. Ayan. Ganyan lang yan. Ganyan ang connection niya. Kaya ako ginagawa yung process na ito pagka halimbawa ay nakalimutan ko yung mga color coding niya kasi iba-iba nga sabi ko, iba-iba kasi yung coding yan. Ayan, para matest natin siya bago natin isaksak kung halimbawa buo na, kailangan padaanan ulit natin siya ng tester. Kung mapapansin nyo, mayroon na siya reading, nandun tayo sa pinaka-plug niya. Ayan, naka-test yung dalawang test proof natin sa plug at nagkaroon na nga siya na reading. Tapos yung 930. Number 2 yan number 2. Number 2, 930. Number 3, 800. Ayan, ganyan ang dapat na mag-reading natin. Number 3, mas mababa ang reading sa tester natin. Yan, hindi tayo pwedeng mag-short na pang 1 dyan. Hindi tayo pwedeng maka-trace ng 1 dyan. Once kasi na magkaroon tayo ng 1 reading o 0 reading dyan, wag nyo sasaksak yung electric pa nyo dahil sa sabog yan sigurado. Dahil short yun. Yan, ito number 1 is 1,000. Kung papasin nyo, number 1, 1,000. Yan, dapat ganyan yung reading. Number 2 is, yan, nag-locate tester natin. Number 2, 900. Ayan. 900 yung number 2. Then, number 3, 840. Yan, pababa. Pababa yung reading. Pagka nilagay natin sa 0, syempre, dapat walang reading. Yan, patay dapat yan. Ayan, ganon. Huwag nyo siyang isasaksak ng 0 o nag-reading siya ng 0 o short. Hindi pwede yon. Ayan. Kaya, kailangan bago natin siya isaksak, padaanan ulit natin siya ng tester para ma-double check natin kung may short yung gawa natin o kung tama ba yung pagkaka-wiring natin. Yan. Yan. Papasin yan. Okay na yan. Sasalpa ko na lang yan. Lagyan ko na rin siya ng mga langis. Pagka nasalpa ko yan, dire-diretso na ako sa ating wiring. Ayan. Dahil nga mayroon na tayong mga tanda. Ayan. Ito nga palang, binili ko nga palang motor, hindi kumasya dito sa pinakabutas na to. Ayan. Hindi siya kumasya. Kaya ginawa ko, gin-grinder ko pa to. Para lang pumlat siya kasi hindi pumapasok sa butas eh. Dahil nga bago na yung motor na to, hindi naman kasi pare-pare talaga yung butas niyan. Ayan, hindi na niya pumasok. Kaya ginawa ko, gin-grinder ko na lang yung pinaka-tungkel ng ating bahay, yung sa kaha kasi medyo maliit yung ating nabiling motor. Pero itong rotor, kasyang-kasya lang naman. Okay naman na yan.
mayroon lang siya konting play at mas okay yung ganun. Konting-konting sayad dun sa ating konting-konti lang, gahibla lang ng buhok yung rotor natin sa may body ng ating winding. Ayan, mas maganda ganun. Ayan. Pag nasalpak na natin yan, madali na tayo mag-wiring. Ayan. Mapapansin nyo dyan, ayan, wiring ko na siya. Gumamit ako dito ng electrical tape. Ayan, mapapansin nyo, electrical tape para dahil isisecure ko na nga kasi siya. At the same time, gagamit pa ako dito ng shrinkable tube. Ayan, shrinkable tube para hindi mag-loss yung tape. Ayan, ganyan ako mag-wiring para sigurado tayo sa ating wiring na hindi siya kakalas. Ayan. Ganun ako mag-wiring pagka sa ano, ayan. Para sure tayo na talagang safe talaga siya. Kahit na pagdikit-dikitin na natin yan, pagka tinip na natin isa yan, safe pa rin. Kasi nga, naka-electrical tape siya at the same time, naka-shrinkable tube pa rin siya. Ayan. Maproseso pero okay lang naman guys, lalo pag sariling gamit natin. Dapat syempre iningatan natin yan dahil sa electric fan talaga, nagko-cost din kasi ng sunog yan. Marami rin talaga nasusunog na bahay o ano man sa gawa nga ng electric fan. Ayan. Kaya ako talagang sinisecure ko itong mabuti yan. Ayan, tester ulit natin. Padaan natin ng tester. Sabi ko tulad ng ginawa ko nga kanina. Kasi final na yan eh. Ayan. Ganun pa rin reading niya. Ayan, tama. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Kailangan wala tayong ma-reading dyan na 0. Kasi short yun pagka ganun. Ayan. Yun yung dapat doon. Ayan. Okay na siya. Ayan. Ayan. Ganun lang guys yung pag-wiring natin. Ayan. Shoutout sa baby ko, Gwen. Thanks for watching.